Mga ka-viewers, ito po ang modern Filipiniana bolero. Papakita po namin kung paano gawan po ito ng pattern, tabasin at tahiin. Kapag hindi po ito suot, ay ganito po ang kayarian ng ating bolero. Sa paggawa po ng ating pattern ay gumuhit lang po tayo dito na isang straight line. Isukat po natin dito yung kalahati ng ating shoulder. Yung sukat ng ating shoulder, 8 inches po. At dito po ay mag-down lang tayo ng 2 inches para mamaya po yan sa ating armhole. Dito po ay sumukat lang tayo ng kalahati ng ating armhole, 8.5, at yung length po ng ating bolero ay 16.5. Skwalahin lang po natin para sa susunod po nating sukat. Ang sukat po ng ating bust ay 38 at ang kalahati po nun ay 19. Kaya yung 9 po ay ilalagay natin dito sa back pattern. At mamaya yung 10 inches ay sa front naman po. Ito po ay 9 inches. Magbawas lang po tayo ng half inch para maging 8.5 po dito sa laylayan po ng ating bolero. Connect lang po natin. Dito naman po ay isukat naman natin yung 6 3/4 para naman po ito sa back chest po natin. Gugupitin ko lang po ito. Para naman po sa ating front pattern ay ipakat lang po natin itong ating back pattern. Ito pong shoulder po natin. Dito po sa ating bust, dahil 9 inches pa yung sukat nito, ay magdadagdag po tayo ng 1 inch para maging 10 inches po. Saka po natin i-connect dito sa ating length ng ating bolero. Susukat po tayo dito ng 7.5 para sa bust height. Papansin po ninyo na maiksi yung bust height natin dahil tataas pa po ito dahil po ito sa alampay. Kaya pag sinuot po ninyo ito, nagiging sakto po ito sa bust po. At yung bust distance ay 4.5 pong sukat po namin. Ngayon, sa mga may nais na gayahin ko na maglagay na yung dart, kahit maaari nyo pong gayahin. Pwede rin naman po na wala po itong dart, pero kami po ay maglalagay ng dart para hindi po tumitikwas yung ating bolero sa harap dahil ito po ay kabayas po yung gagawin po nating tabas sa tela po. Ang sinukat ko po rito ay dahil malaki ang bust ay tig 1.5 na inches, gayon din po dito. Pupold lang po natin ito para naman po itama natin po sa sukat ng ating back pattern dito.
Bago natin i-connect uli sa bagong side seam, ay sukat muna natin po dito yung ating 10 inches. Ito po yun. Saka po natin to i-fold uli. At guguhit po tayo ng bagong side seam po. Dito po ay guguhit po natin yung ating armhole. Mababago po ito dahil i-double check natin sa ating pong kabuuan ng armhole po natin mamaya kapag nilatag na po natin uli ito sa isa pa pong Manila paper. Bali ito po ay hindi na, ito na po yung bago nating side seam. Gugupitin ko lang po ito at ilalatag po natin uli sa Manila paper o sa pattern paper po ninyo. Ito po, kumuha po ulit ako ng isang Manila paper. Didikit lang po natin dito yung ating back pattern. Para naman po sa paglatag ng ating front pattern ay extend lang po natin dito. Ito po ay kopyahin natin yung dart natin. Lipat po natin sa kabila para makita po natin. Ito pong ating armhole ay nalagay po natin dito sa linya ng ating base. Ito po yung armhole po natin. Ngayon po ay hindi pa po natin ididikit dahil isusukat pa po natin yung ating kabuuan ng ating armhole. 17 inches po yun, kaya susukatin pa po natin. Saka po natin to ididikit. Dito po sa pinaka-center ng ating dart ay magtaas lang po tayo ng 1 inch. Ito po yung center front po natin to ha. Mamaya susulat ko po yung center front. Magtaas lang po tayo ng 1 inch at sumukat po tayo dito ng 2.5 para sa bilog po ng ating alampay. Ilalagay ko po rito ang sukat para sa likod po ng sukat ng alampay ay 11.5. Pwede po ninyo itong liitan o habaan pa po kung ano po yung nais yung sukat. Ngayon, ibibilog lang po natin ito bago po natin linawan. Ito pong paggawa namin ng pattern ay sa sarili lamang po namin pamamaraan na binabahagi po namin sa inyo. Gugupitin ko po ito at ilalatag na natin po sa tela. At yung pagkupit po dun sa tela, yung pagtabas po natin ay pabayas po ito. Kaya po ito naka-open ay para makapaglagay po tayo dito ng allowance at saka naglagay po tayo dito ng dart. Ito po yung ating center front. Ito ang pinakabilog ng ating alampay. Ngayon, ilalatag naman po natin ito sa ating tela. I-fold lang po natin ng pabayas itong ating fabric, yung ating tela. Dito po sa corner ay i-fold lang po natin ng pa-triangle. Dito po sa folded na tela ay dito po natin ilalagay yung ating back pattern dahil ito po ay folded. Tatabasin ko lang po ito ng malayo sa allowance po natin dahil didikit pa po natin ito sa fusible na pilon.
Pag natapos na po natin to ay pa-plancha po natin dito sa pilon para dito na po tayo maglalagay ng sewing allowance. Dahil may lining po yung ating ginawa, ay dito naman po sa kabilang dulo natin gagawin yung pinaka-lining po niya. Lalagyan din po natin ng pilon para maganda po yung pagkakaayos ng ating alampay. Tatabasin ko lang po ito at paplantsahin ko po yung pilon at pagkatapos po ay tatahiin na natin. Sa pagtahi po nitong ating bolero ay ito natin umpisahan dito sa center front at paikot po dito sa ating alampay hanggang dito po sa kabila po ng ating center front. Pinasting ko na po ito para madali po sa pagtahi. Slash lang po natin dito para sa pagbaliktad po natin ay maikuha natin yung korte po. Dito po slash natin at babawasan din po natin ito ng kaunti itong ating allowance dito para po sa pag-top stitch natin hindi masyadong mabukol. At tapusin ko lang po itong bawasan, gupitan. At titira lang po ako dito ng 1/4 dito sa sewing allowance at i-slash ko po ito hanggang dun po sa dulo sa kabila. Hanggang dito po. Sa pag-top stitch po natin ng 1/16 ay mula po rito dun sa pinaka corner po nitong ating hugis ng ating alampay, yung bilog, ay hanggang dito lang po tayo magta-top stitch dito po sa lining. Sa loob po, sa inner po tayo magta-top stitch. At dito naman po sa alampay ay sa outer naman po tayo magta-top stitch. Halimbawa po, ito po yung ating pinaka panlabas na tela. Dito po tayo sa lining magta-top stitch po. I-fold lang po natin to itong ating sewing allowance. At dito po tayo magta-top stitch ng 1/16. Mula po dito sa corner dito. Dito po nakapaling sa lining, ito pong ating allowance. Gayon din po dito sa kabila. Ito po yung ating lining, kaya dito po tayo magta-top stitch. Dito naman po sa alampay, ang top stitch po natin ay sa labas, dun sa pinakatela po natin. Tingnan nyo po yung ilalim para minsan po kasi natutupi yan ng pabaliktad, ayusin lang po natin. Isunod po natin tahiin itong ating mga dart. Ito pong sa fabric natin, gayon din po sa ating lining. Magkabila po itong ating dart, kaya yun po muna yung ating gagawin. Ayusin po natin uli dahil itatahi naman natin itong ating armhole. Itahi lang po natin ng paikot itong ating armhole. Dito po, gayon din po dito sa kabilang armhole.
Islas lang po natin ito paikot. Gayon din po yung sa kabila nating armhole at itatap stitch po natin ito. Sa pinaka-lining po natin, itatap stitch na 1/16, ito pong ating armhole. Magkabila rin po yung ating pag-top stitch. Yung kabilang armhole din po ay itatap stitch din po natin. Pagkatapos po nating itap stitch yung ating armhole ay baliktad rin po natin para matahi naman po natin yung ating side seam. Yung ating armhole, yung ating underarm, ito po yung front, ito po yung ating back ay i-connect po natin dito sa pinaka-center. Ito po, pagtapatin lang po natin. Ito po, ipinil ko na. Tatahiin po natin dito, gayon din po dito sa kabila. Ganyan po yan, para hindi kayo malito. Yan po, ito po yung harap sa harap. Yan. Yung may dart po natin. Pagkatapos po ay ipinin natin sa loob. Kailangan po ay magkatapat yung tahi natin sa likod at dito rin po sa kabila. Gayon din po dito. Dahil magkataklob po ito, importante po na magkatapat po yung mga tahi. Ito naman po sa kabila, yung ating tatahiin. Dito po ay dinagdagan natin yung allowance. Ito. Dahil dito po tayo magpapalusot ng ating bolero. Dito po yung pinaka-open po niya. Kaya may dagdag po tayo dito. Yung pagsasara naman po sa laylayan, yung ating gagawin dahil natahi na po natin itong ating side seam. Ganito lang po. Baliktarin po natin. Bali, ito po yung ating pinaka-front. Kung kabila naman po yung ating tataliin. Nag-open po ako dito ng butas para dito po natin babaliktarin o kukunin, ilalabas itong ating bolero. Ito po ay paplansyahin muna natin para naging maayos po at saka po natin to i-close na para po tayong nagsasara po ng stop toy. Ito po. Ito po, inayos ko lang muna yung ating parang pinaka-design sa ating bolero. Hindi ko pa po ito natatahi. Mamaya po ay tatahiin natin to. Alisin ko po muna. Dahil uunahin po natin tahiin ay itong pagsasara po dito sa ating laylayan. Na ang sabi ko po ay para lang tayo nagsasara ng stop toys po. Ito po. Lagay lang po natin yung ating sinulid. Kumuha po tayo dito sa kabila. Dito po sa kabila. Kukuha po tayo dito. At dito naman po uli sa kabila naman po ng ating laylayan.
Tatapusin ko po ito hanggang sa maisara na po itong ating laylayan. At pagkatapos po ay nakita nyo kung paano ko po ito dinesign dito sa ating harap at gayon din po dito sa ating alampay. At ilalagay na po natin sa ating manikin. Natapos na po natin yung ating ginawang modern Filipiniana bolero. Nilagyan ko lang po ito ng po. At sana po ay naibigan ninyo yung ating ginawang tutorial video. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood. At gayon din po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming channel. Maraming salamat po.